pili lang tayo ng ramen dito. Ayan, may mga choices. Dito muna tayo sa may Lamo Supermarket at mamibili lang muna tayo dito bago tayo umuwi ng bahay. Time check muna tayo. 11:30 na ng tanghali. Bale, kakagising ko lang po ngayong araw. At dahil linggo nga po pala ngayon, syempre magsisimba ako maya-maya. Dahil ito naman po gawain ko tuwing linggo, pupunta po ako ng simbahan. At syempre, bago po tayo lumabas, kakain muna tayo ng tanghalian natin. So ito yung ulam natin ngayon. Yung naiwan nating garlic soup dito na may sotanghon kahapon. Ayan, may naiwan pa lang konti. Inainit ko lang sa microwave oven. Kaya ano, or painit pa natin konti. Medyo hindi pa mainit guys. Siguro mga 30 seconds pa, painit natin. Ayan. Tapos meron din tayong kinirog or sinangag sabihin natin. Bago tayo kumain, magdadasal muna po tayo. So ito na ang ating fried rice. Titikman natin. Puti na lang may naiwan pang dito. May naiwan pang leeks. Para pang halo sa sangag. Tsaka yung pang powder niya, pampalasa din. Nakuha tayo ng konti, tapos titikman din natin to. At palabas na rin tayo ng bahay ngayon. So magbibisikleta na lang ako papunta ng train station para makasakay tayo ng train. Ayun, bale ito na lang muna sinuot ko guys. Medyo manipis tong jacket kasi nga hindi gaano kalamig ngayon. Pero pagdating next week, doon na po mas malamig. Ganito po recently kasi pabago-bago ng panahon. At biglang lamig tapos biglang init. Yun yung mahirap dito sa ngayon. Dahil mahirap pong magkasakit at pag ganitong panahon, talagang kakapitan tayo ng sakit eh. Kaya mas maganda na magdoble ingat tayo. I-charge lang muna ako ng i-coke ako para may paggamitan tayo papunta tsaka pauwi ng bahay. So sa tuwing gagala ako at magsisimba ako, lagi ako nag-charge ng 1,000 yen sa i-coke ako para hindi na tayo pabalik-balik ng machine. Pero pag malayo naman yung pupuntahan natin, saka natin dadagdagan mga 2,000 yen, 3,000 yen or pataas. Kasi pag gumagamit kayo ng i-coke, hanggang 2 lapad po yung kaya nitong i-charge. Pero pag susobra nyo, hindi na po pwede yan. So yan po. At dito lang tayo sa may ticket machine. Hindi na mag-charge ng ticket dito sa i-coke natin. Through dito sa cellphone natin. Mas convenient na kasi ito. Weather check muna tayo. 11 degrees Celsius na po dito ngayon. At sakto lang po yung lamig dito ngayon. Hindi po sobrang lamig at hindi po sobrang init. As in, katamtaman lang po. Time check, 1:25 na po ng tanghali. Bale, kakababa ko lang po ng train at dumaan muna ako dito sa may 7-Eleven para bumili ng inumin. Ito nga pala yung binili ko guys, Monster. At di na ako nakapagkape kanina sa bahay kasi po naubusan na ako ng kape kanina. Kaya ito na lang po yung iinumin ko para hindi tayo antukin. Ito din kasi yung pampagising ko. Kaya umiinom ako dito minsan. Halos sa isang buwan po, nakakadalawang beses ako umiinom nito Monster. Dahil mahirap naman pong araw-arawin nito. At alam niyo naman po na hindi maganda ito sa kalusugan natin, itong Monster. Mas okay po na paminsan-minsan lang tulad ng isang beses or 2 beses sa isang buwan, okay na yun. Tsaka mataas kasi ang caffeine nito at tsaka sugar itong Monster. Kaya talagang hindi po ito maganda sa kalusugan natin. Naglalakad na pala ako ngayon guys, papunta ng simbahan. At medyo malapit-lapit na rin po na lalakarin natin to.
Ilang araw na lang po at magbe-birthday na din ako guys. Pero sa darating na birthday ko wala pa akong plano. At hindi ko alam kung ano yung gagawin ko noon kasi nga nasa trabaho ako noon dahil nga weekdays po yung birthday ko. Kaya plinano ko na lang na magsimba ngayong Sunday. At yun na lang kasi yung free time ko. Para para magpasalamat kay Lord dahil ilang araw na lang po at goodbye 20s na tayo. Yun, aminado naman ako doon na magti-13 na rin ako pagdating ng birthday ko. So parang ako lang ata yung hindi na-excite sa birthday ko. Dahil ganito talaga pag tumatanda na tayo. Parang hindi na natin siya hinihintay or i-celebrate dahil wala na rin kasi tayong oras. Depende din po yan kung maaga tayo umuwi sa work or pag may overtime tayo. Baka siguro wala na rin tayong time na magluto ng handa pag ganun. Siguro pagdating ng weekends, pagdating ng next week, doon na lang siguro tayo lalabas at kumain na lang sa labas para naman ma-celebrate natin yung birthday ko. Kasi ito na rin po yung nakasanayan ko na hindi mag-celebrate. Dahil dito po sa Japan, hindi po kasi uso yung mag-birthday dito. Meron man po, pero yung ginagawa po ng ibang Hapon, kunwari pag may mga kaibigan kayo, tapos alam nila na birthday mo, sila pa yung mandilibre sa'yo pag birthday mo. Pero pag birthday naman ng mga kaibigan mo, kayo naman yung mandilibre sa kanya. Iba kasi yung pag-celebrate nila ng birthday dito. Parang kung sino may birthday, sila yung sasagot ng panghanda niyo, pangkain, pang-inom, ganun. Pero pag sa Pilipinas, kung birthday mo talaga, ikaw talaga sasagot lahat nun. Di ba po guys? Tama po yun. Kaya mas magastos po pag birthday mo tapos gastos mo lahat. Yun yung nakasanayan kasi natin sa Pilipinas. Sasabihin, di ba? Kunwari, yung ibis na babatiin ka muna ng happy birthday, ang sabihin, magpakain ka naman dyan. Ganon. Or anong handa natin, ganon. Pero sa akin po, okay lang yun sa akin guys. Dahil ang importante naman makasurvive tayo sa araw-araw natin, di ba? So, nga po pala, parang may nire-renovate na building dito. Kaya nakatakpan ng ganyang, na parang tela. Tela ba yun or something? Na medyo matigas-tigas yung parang trapal, sabihin natin. So stoplight muna dito at bawal kasi tumawid. Kaya maghihintay lang tayo na mag-green light yung pedestrian. At malapit na rin tayo ng simbahan, konting diretso na lang to. At makakarating na tayo. Medyo maaga pa naman po eh. Kanina po ay nagpahinga po ako sa may 7-Eleven nun para makainom tayo. Okay na rin tayo kaya pwede na ulit tayo maglakad. Papansin nyo rin guys na medyo diretso na ako magsalita din. Wow! Parang sinasanay ko na yung sarili ko kasi nga nung dati-dati pa ako nagbablog dito, medyo nahihirapan pa ako mag-isip or magsabi kung ano yung gusto kong sabihin. Kaya ginagawa ko, nagka-cut ako eh. Para kung kunwari pag wala akong masabi or nakalimutan ko. Kaya ngayon parang sinusubukan ko ulit magsalita ng diretso na nag-iisip. Kasi nga tawag doon, meron din kasi akong mannerism minsan pag magsasalita ako, tulad ng so ganito, mga ganun eh. Kasi ibig po sabihin po nun guys, nag-iisip po ako nun, kaya medyo mahirap po talaga magsalita ng Tagalog. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Actually po, hindi ko po talaga mother tongue ang Tagalog. Yun po, kaya pagpasensyahan nyo na po kung bakit ganito rin ako magsalita minsan, na medyo nautol-utol or mabagal mag-isip man. Dahil yun po yung dahilan, hindi ko po kasi mother tongue yung salitang Tagalog. Kasi pag once na nagsalita ako ng ng salita namin sa probinsya or yung dialect namin, baka po hindi nyo maintindihan, yun yung iniisip ko. Kaya ang ginagawa ko na lang yung best ko na magsalita ng Tagalog. Dahil araw-araw naman po yan, nung simula nung bata pa tayo, elementary, kinder, high school, hanggang mag-college, meron tayong subject na Tagalog tuloy na Filipino subject. Yun. Tagalog pala is yung language. Filipino is subject or sabihin natin para sa tao yan, yung Filipino, Pinoy, ganun. Kaya ayun guys, medyo pagpasensya nyo na lang po at intindihin nyo na lang po kung ano po yung gusto kong sabihin. So anyways,
Mag-update na lang ako maya-maya at malapit na rin ako ng simbahan. So kita-kita muna tayo mamaya after nito, after isang oras. Pakatapos lang ng misa kanina guys, at sa ngayon mag-merienda muna ako bago tayo umuwi ng bahay. Time check muna tayo, 3:25 na ng hapon. So bago tayo kumain ng merienda, kailangan muna natin sumakay ng train. Dahil dito po wala po kasing masyadong wala po masyadong makakainan dito. Meron man po pero bibihira lang po kasi yung dito eh. At mas iba pa yung kinikrave ko sa ngayon. Nagkikrave ulit kasi ako ng ramen eh, dahil gusto ko ulit umigop ng sabaw para po medyo mainitan din yung katawan natin. Sa ngayon po, marami pong mga tao na nagsisipuntahan dito dahil nga linggo at marami rin kasing namamasyal. Lalo na po sa bandang doon na patawid papunta doon. Yan, nagkukumpulan po sila dyan ngayon. At dito tayo sasakay ngayon guys. Dito tayo sa may JR line, Marinomia Station. Tapos mamaya magta-transfer na lang tayo. Tapos dito tayo sasakay sa platform 2. Bababa kasi tayo ng Tsuruhashi. Saka tayo magnonorikay ng ibang train. Kasi ito lang yung mas malapit. Kaya na lang tayo sakay guys. Paris na rin kasi itong train na to. At abang na lang tayo sa kasunod nito. Tsaka masarap kasing kumain ng ramen ngayon. Lalo na pag sa Dotonbori, dahil pupunta tayo ng Dotonbori ulit. Masarap kasi yung ramen nandun na pinupuntahan ko. Pero sa ibang branch naman tayo pupunta para may iba naman. Okay, andito tayo ngayon sa Zondoya kung saan dito tayo kakain ng ramen ngayong araw. At ayun, dito yung entrance. Tapos doon tayo mag-order through machine din. Ganito naka-high-tech ang Japan ngayon, puro machine na. So pipili lang tayo ng ramen dito. Ayan, may mga choices. Okay po, kakatapos lang natin kumain ng ramen kanina. At nabis ko ulit kumain kasi ng ramen. Pero worth it naman at nabusog naman po tayo ngayon. Ang masasabi ko talaga na masarap pa din yung ramen na kinainan ko kanina at craving satisfied tayo. Dahil favorite ko po talaga ang spicy pagdating sa ramen para makahigop tayo ng sabaw at mainitan din yung katawan natin pag kumakain tayo ng manghang. Ayun, bale, pauwi na rin tayo ng bahay ngayon. At dadaan lang tayo dito sa maraming tao. Wala pa tayong no choice tayo. Kundi dumaan lang. At ayun. Dito kasi medyo medyo okay pa dito. Pero pagdating doon sa may dulo, doon talaga yung maraming tao. Kaya maglalakad lang muna tayo dun guys. Ang kagandahan kasi dito sa may Dotonbori, bandang Namba at Shinsaibashi, marami kayong mga shops na mapupuntahan dito. Tulad ng mga sapatos, mga damit, makakabili kayo ng branded dito. Ang kagandahan rin sa sapatos dito, medyo mura. Mura po bumili dito compare po sa Pilipinas na medyo may kamahalan. Dahil na rin yan dahil na rin sa epekto ng pagbaba ng yen, kaya medyo mura bumili dito sa Japan. Kaya siguro maraming mga turista ang nagsisipuntahan dahil nga sa palitan ng yen ngayon. Kaya ganun. Dito muna tayo sa may Lamo Supermarket at mamibili lang muna tayo dito bago tayo umuwi ng bahay. So dumaan na muna ako dito dahil wala na rin tayo stock sa ref natin. At mamibili na rin tayo pang 2 weeks. Ito yung orange ngayon. Season kasi ng orange ngayon kaya ang daming binibenta. Ayan po.
Ito meron silang mango ngayon, Dole. 100% na fruit talaga siya. Kano to? Yun lang, mahal. 430. Tapos, beans. Kuha tayo ng dalawa siguro. Kunti lang kasi ito eh. Hindi ko naman. Para sigurado. Tapos, talong. Kuha rin tayo ng gulay. Ito yung presyo ng talong. Okay na siguro to. Carrots. Ayan, pang ulam din to. Pang sawag-sawag sa ulam. Pag sinipag tayo magluto. Tapos bell pepper. Ayan. Dami na rin to, no? Para. Tapos pechay. O kaya siguro isang piraso. Ayan. Puro gulay mo na bibilin natin sa ngayon. May ano yung karne. So, bale, may nag-request nga pala na, na iwasan ko muna mag-cut dito habang nag-grocery tayo para makita naman kung ano yung meron dito ngayon na mabibili dito sa Lamo. So, ito try natin. Isa-isahin natin siya. Tapos, hipon. Kuha tayo isa. Mahal ang hipon nila dito. Ayan, dito yung mga seaweeds naman. Mga isda na maliliit. Ayan yung mabibili dito sa banda dito. Tapos dito yung mga ano naman, mga isda, mga seafoods. Ayan, tulad ng salmon, mga shells. Ayan, pang sashimi na salmon. Hipon. Ayan, laki ng hipon nito. Tapos dito naman mga giniling. Ayan, merong manok, may beef, may mix. So, kuha tayo ng baboy. Baboy na giniling. Puro mix kasi dito eh. Eto, baboy to. Ayan. Kuha tayo ng malaki para medyo tipid. Tapos dito naman mga ano, ito mga pagkain. Pilihan ng mga karne yan. Halo-halo yan. May baboy doon, tapos sa kabila manok. Ano pwedeng kunin na karne dito. Ay, may pata rin sila dito. Next time magpapata ulit tayo. Time check, 6:10 na ng gabi. Bali kakauwi ko lang ng bahay at nanggaling nga pala ako sa Lamo para mamili ng mga grocery. Actually, hindi ko na po isa-isahin to kung ano yung mga pinamili ko. Basta ito na po yung ano, stock natin sa ref. Good for 2 to 3 weeks siguro. Ito po mga karne, tapos merong mga juice na binili. Ayun, manok, baboy at iba't ibang klaseng mga baboy po yan para may uulamin tayo. Ayun, hindi ko na siya isa-isahin guys. Tapos meron tayong eto mga pang sahog tulad ng gulay, tokwa, tapos meron tayong gatas dito tsaka pinya. Ayan, pineapple. So yun lang po, at tsaka higit sa lahat hindi rin mawawala ang etong bigas. Yan, bumili po ako ng bigas natin dahil paubos na rin yung bigas dito. At bumili lang po ako ng 5 kilo at hindi na rin kasi magkasya sa bisikleta ko guys, kaya ito muna. Gusto ko sana bumili ng 8 kilos kaso baka mabutas yung plastic at alam nyo na mahirap talagang magbisikleta. So ayun, bali mag-aayos na muna tayo bago tayo kumain ng hapunan. Ito na yung ulam natin ngayon guys. Itong pininyahang manok. Wow! Ayan, bali papakuluan lang natin to. Painahan lang natin yung apoy. Sobra na yung lakas ng apoy. Yan, okay na yan. First time ko lang matitikman nito at titikman natin kung anong lasa ng pininyahang manok. Para meron na tayong babaunin bukas at talagang talagang masarap talagang humigop ng sabaw. Kahit saan, kahit na nasa trabaho tayo. Hirap kasi pag walang sabaw, baka matagalan tayong matapos kumain. At magbabasa lang tayo ng comment dito guys at ito yung umagaw ng pansin sa akin. Halos kanina ko po nabasa ito. At importante rin ito, lalong-lalo na tayong mga resident dito sa Japan. Anyways, papabasa ko sa inyo. Papabasa ko na sa inyo to. Ang sabi ni Sir Tanaka Marudayune. Studying NISA, invest into stocks index market rather than saving in the bank which has very low interest rate. These days, foreigners in Japan are into investing into stocks market. The best way to
protect your money against inflation. So, unang-una, tama pa yung sabi ni Sir Tanaka na uso na talaga ang inflation kahit saan tayo magpuntang bansa. Anyways, yung sinasabi niyang NISA, ang ibig sabihin ng NISA ay Nippon Investment Savings Account or isa rin itong investment dito sa Japan. So, paano nga ba mag-invest sa NISA? Actually, kakasimula ko lang dito, sir, na mag-invest dito sa NISA. Isa na ako dito. Kung may extra money kayo, siguro mga 1,000 yen, 2,000 yen, basta yung kaya nyo lang ilagay sa bangko, yun na yung i-invest ninyo. Para po habang tumatagal tayo dito sa Japan, pataas ng pataas ang value niyan pag nag-i-invest tayo. Lalo na itong NISA ay stable itong stable itong investment na to. Kahit anong funds 'yan. Kahit na dito sa, for example, dito sa Japan company man 'yan or bangko man 'yan, tumataas yung value niyan. Hindi nyo lang napapansin pero pagdating ng ilang taon, yun, tumataas yan. At much better para po sa akin na mag-invest kayo sa ibang bansa tulad ng Amerika, basta yung mga international na funds. Or itong sabi ni Sir na stocks index, isa na rin na magandang i-invest dito. Actually, kung gusto niyo mag-apply ng NISA, lalo na po sa mga resident dito sa Japan, mag-apply po kayo sa bangko, kahit saang bangko yan, tulad ng UFJ, JP Post at iba pang mga pangalan ng bangko. Meron silang NISA na pwede niyong pag-applyan. So, bago po kayo mag-start na mag-open ng NISA account or mag-invest, kailangan pag-aralan niyo muna kung ano nga ba ang NISA. At mas maganda po na mag-consult kayo sa professional na marunong sa investment. Kung may background na po kayo dito sa mga investment tulad ng mga stocks, mga funds, wala na pong problema yun kahit na mag-jibon na kayong mag-apply sa online. Yun po yung ginawa ko dito, guys eh. Actually, nung pagpasok pa lang nung 2026, doon ako na nag-start na mag-apply ng NISA or mag-open ng NISA account. Balak ko sana kasi na magpa-open ng account sa JP Post, kaso pinapapunta pa ako sa mismong bangko nila, sa mismong Umeda yun eh. Para may kasi doon, may professional na magtuturo sa iyo na palaguin yung pera for the for the safety na rin. So ako medyo may background din ako dito. Ang ginawa ko, naghanap-hanap na lang ako ng magandang funds kung saan tayo pwedeng mag-invest. Yun po yung kagandahan dito sa Japan, guys, pag may NISA kayo. At meron kasing iba't ibang klase na NISA yan, tulad ng Tsumitate at yung growth investment na yan. Ang Tsumitate po, ang ibig sabihin yan ay basahin na lang natin na para po ito sa mga regular investments in designated investment trusts. Ang kagandahan dito, pwede nyong hulug-hulugan yan kada buwan. Siguro magbawas kayo mga 1,000 yen or 2,000 yen kada buwan. Basta yung may extra money kayo, yun yung pwede nyong gamitin sa Tsumitate. Tapos pag sinabi naman natin na growth quota, para po ito sa mga malawakang stocks. For stocks, ETFs, REITs, and other investment trusts. Pwede naman po ito, pero isang bagsakan to at hindi po buwan-buwan na kinakaltas to sa bangko natin or sabi natin na ihulog natin. Basta yung trip nyo lang po kung kailan kayo gusto kung kailan nyo gusto magsimula or parang anytime pag gano'n yung sa growth quota. Sa Tsumitate kasi pinili ko kasi pwedeng yung hulug-hulugan every month or every week yan kung gusto nyo. Yun yung kagandahan din. At eligible ito sa may age 18 years old pataas. Bawal pa po ito sa mga minor age. At tandaan nyo po, guys, na hindi po sugal ang investment na ito, kundi mag-invest po kayo ng pera, much better po. Dahil ito na lang po yung tamang paraan para mapalago natin yung pera natin habang andito pa tayo sa Japan. Dahil tama naman po sabi ni Sir kanina na pag sisave nyo yung pera sa bangko may mga low interest rates yan. Which is tama po talaga. At ang may papayo ko lang po sa inyo, sa mga nagsusugal po dyan, tigil nyo na po yan at mag-invest na lang po tayo sa tama, yung kikitat pa tayo. Dahil pagdating ng panahon, kakailanganin natin yung pera. Kaya mas maganda na magtipid tayo at mag-invest habang maaga pa po. At higit sa lahat, kagandahan dito sa NISA, kung may NISA account kayo, at pag nag-umpisa na kayo mag-invest, wala kayong babayarang tax dito, guys, at as in tax free po ito. Yun po yung kagandahan pag meron kayong NISA.